Akala mo talaga itong si Tambaloslos sa kanya ang gobyerno at taong bayan. Kung umasta, mas masahol pa nga sa presidente. Kung siya nga lang siguro ang nasa trono, baka kung ano ang gusto gawin. Palpak talaga ang admin ni BBM. Hindi na makontrol ang korupsyon at lahat gusto ng umastang pangulo. Pati nga karapatan sa pamamahayag ay tila kinikipit na din. Tulad nila ng ginagawa nila ngayon sa SMNI. Palibhasa, takot na takot sila pag nakikita nila siguro si Tatay Digong sa mga programa na ibinibigay ng SMNI. Baka mabulagta sila sa kung ano pa magiging reaksyon ni Tatay Digong sa mga kabulastugan ng mga politiko. Okay, pag-usapan natin yung alleged baho ni Speaker Romualdez na isiwalat. Ay ngayon, galit na galit siya. At pinatawag niya sa kamera ang nagtatanong lang. Yung programa po ng SMNI, yung Laban para sa Bayan ni kay Eric, Dr. Lorin Badoy. Napanood ko yung segment na as usual, itong si Ka Eric, maraming sources sa Congress eh. Si Ka Eric ang nagsabi na nakatanggap siya ng balita, alleged, na nakipag-alyansa si Speaker of the House sa Makabayan Black, sisirain si BP Sara, in exchange, mabibigyan ng initial funding na $40 million. 40 million pesos, initial project. Yun. Nagtatanong naman lang si Ka Eric nun. Itong 1.8 billion na travel fund, ganon din. Sources sa Congress. Pinasa kay Ka Eric. Tapos, yung pag hindi naman parang factual na sinasabi na, ay, ganito, na. Dapat ipaliwanag, sagutin, tanong yun. Hindi yung... Anyway, kung hindi totoo yun, di sagutin lang, hindi totoo. Sumagot naman sila na fake news, sabi nila. Bakit ipatawag pa? Anyway, baka ito, nasilip na nilang butas para tanggalan nila ng prangkisa ang SMNI. Dahil SMNI lang ang nagagamit ni Tatay Digong para maghayag ng kanyang mga salubin. Okay? So, ito, may magandang paliwanag si Attorney Sal Panilo tungkol sa issue na yan. Salamat po, SMNI, Attorney Sal Panilo, sa magandang pagpapahayag nyo ng katotohanan. If sa tingin nila ang sinabi ng anchor ay labag, di imbestigahan natin dito sa studio, SMNI, internally. Ano ba naging basis ng kanyang pananalita? Factual ba? Kung factual, di walang paglabag sapagkat yan ang katotohanan. Ngayon, kung on the basis of your information na hindi mo binalidate at nagsalita ka at naniwala ka kagad, may problema ka doon. Meron kang omission na tinatawag. Pero even that is not a reason or a ground to investigate the network for the utterances made by the anchor because of the disclaimer before and after the program. At maliwanag naman yan. Pinatawag ngayong SMNI sa Kongreso. Do they have grounds, Attorney Sal, para alisin ang franchise sa SMNI? Unang-una, teka muna. Yung assuming na yun nga ang sinabi, na sinasabing 1.8 billion funds ang travel na ginastos. Anong kaugnayan ng SMNI dito sa nagsalita? Tandaan po natin, yung ating mga programa dito, lalo na yung mga commentary shows, mayroong disclaimer before and after. Sinasabi, the views and comments expressed in this program
are not necessarily those of the management and staff of this network. So, madaling sabi, iba ho ang personalidad ng mga nagpo-programa dito mismo sa SMNI. Now, on the assumption na masama o labag sa batas o whatever, etiquette, ang sinabi ng isang anchor, then, ang gagawin ng studio is iimbestigan siya internally. At titingnan kung yung mga pinahayag niya ay batay ba sa katotohanan, factual ba o hindi. At kung hindi totoo, kailangan may sanction. But that is not a reason to investigate SMNI for alleged violation, sapagkat wala pong kinalaman ng SMNI doon sa mga anchor. Lalong-lalo na may disclaimer before and after the program. Alright. Attorney Sal, ito na po yung tamang video. Panoorin natin to. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress? Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong kay Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito'y break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be the speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss E. Alright. Attorney Sal? Well, gaya na sinabi ko, if sa tingin nila ang sinabi ng anchor ay labag, di imbestigahan natin dito sa studio, SMNI, internally. Ano ba naging basis ng kanyang pananalita? Factual ba? Kung factual, di walang paglabag sapagkat yan ang katotohanan. Ngayon, kung on the basis of your information na hindi mo binalidate at nagsalita ka at naniwala ka kagad, may problema ka doon. Meron kang omission na tinatawag. Pero, even that is not a reason or a ground to investigate the network for the utterances made by the anchor because of the disclaimer before and after the program. At maliwanag naman yan. Attorney Sal, meron tayong caller at may katanungan sa iyo mula sa Las Piñas City, si Boy Villahermosa. Good morning, Boy. Good morning po. Attorney Panelo, good morning po. Good morning. Pinag-uusapan po niya, kami po mga ordinaryong mga mamamayan, nakikinig, nanonood, at nagbabasa. Kami po naman, hindi naman mga tangkarin. Hindi niyo masabi, pero kami, sasabihin namin, simula nang si Martin Romualdez ay nangarap maging presidente, lahat na ginagawa niya ngayon. Yung nangyayari na yan ngayon, sa kanya lahat siya. Nakita niyo naman, nakikipag-ugnayan siya sa SCP-PNPA. At yung sinasabing 1.8 billion, yung mga vloggers po sa loob, naririnig ko na po yan. At meron pang isa, hindi binalita rito ng mainstream media natin na meron pala siyang tinanggap na pera sa Okada at itinanggi niya. Itinanggi niya yon. Pero sa ibang bansa, sa news nila, ibinabanggit po yon sa Japan. Ang nagkwento po niya, yung vlogger na galing sa Japan. Sila po yung nagkwento. Ngayon kami po nakikinig lang, nanonood. Ang hindi po namin gusto, ang hindi po namin maintindihan, bakit po hindi masaway ng Pangulo yung pinsa niya? Hindi, ano po ba talaga ang pinangahawakan ni Martin Romualdez kay Bongbong? Kasi hindi po namin alam kung ano po talaga. Kasi unang-unang dapat magre-react sa nangyayaring itong lahat ito. Pati SMNI pinag-iinitan. Isa pa tong grabing nanggaling dyan sa SMNI na si Mike Abe. Marami rin sinasabi. Marami rin pinupuna. Ay karapatan niya naman yun. Pero kami nanonood lang at kami nagkokomento. Hindi po tama na makinig lang ang Pangulo. Pati yung anak niya nagsalita, kinampihan pa yung
Ano po ba talaga ang dahilan ng ating... Yun lang po gusto naming malaman. At isa po gusto naming malaman, yung listahan po ng mga nagpirma ng resolution. Lahat ng resolution na ginagawa nila. Pati yung kay Ontiveros, gusto namin pong malaman kasi pagdating po ng eleksyon, pwede po kaming magkaisang lahat. At manawagan man ng dating Pangulong Duterte ng pangkalawakang magrarally, sasama po kami lahat. Kasi po hindi na po tama yung nangyayari ngayon. Pangulong Bongbong Marcos, please, ipaliwanag mo sana sa amin kung ano yung dahilan mo at hindi mo masawa yung pinsan mo at yung anak mo at yung asawa mo. Please lang, kami po nanonood lang, nakikinig. Nakakapiko na po. Maraming salamat po. Alright. Piko na raw siya. Alam mo yung meron akong sasabihin tungkol doon sa 1.8 billion na di umano. Napakadali lang namang patunayan yan kung totoo o hindi. Kasi sabi na, hindi totoo. O hindi pakita nyo, yun nga sinasabi ni Presidente Duterte, di ba? Open the books. Pakita nyo kung... So this is the right time to go magkano ba yung travel? Ngayon, pag nakita doon sa record na hindi naman pala gano'n, may omission. May pagkakamali. Kaya, pero, may pagkakamali man, kaugnay dyan, hindi pa rin kasama ang network dyan. Personal ang magiging omission ng isang anchor ng anumang network. Pero Attorney Sala, yung naging privilege speech ni Congressman Suarez in the para po daw sa spirit of transparency at sinabi din niya sa dulo ng kanyang statement, hinihingi niya dapat gumawa ng public apology ang SMNI kasi parang tinitaint natin yung Kamara de Representative, of course, the Office of the Speaker, na corrupt sila. Una, yung nagsulong na resolution, sasabihin niya, the accusation that the Speaker has 1.8 billion is wrong. It is a false information. Dapat, if I were the one delivering a speech, I will open the records. The truth of the matter is, he spent only a few millions. And this is the record. Iyon ang maganda. Makikita mo na, hindi naman pala tama rin yung akusasyon. Kailangan ganon. Hindi pa pwedeng, wrong yan. Wrong. Nasaan ang prueba mo na wrong? Alright. At tumari nga ito nagsawat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Nagalit ang ambisyosong speaker. Romualdez feeling niya kasi wala siyang kapantay dahil kahit mga kapwa mambabatas, sunod-sunod sa kanya. Ngayon, isang kadre lang ang mga pupuna sa kanya. Kaya good job ka, Eric. Dahil nasa katarungan, tuloy-tuloy lang. Huwag natin iwan ang mga Duterte. Tama po kayo, bakit tahimik si PBBM sa nangyayari sa ginagawa ni Tambaloslos? Dapat kung sila ay walang aksyon, dapat siguro patalsikin na sila. Sobra-sobra kung gumastos ng pera ng taong bayan. Sana gumawa ng tama at mabuti para yon ang tatatak sa puso at isip ng mga mamamayan. Bulok ang ginagawa tapos aasa na pupurihin. What a shame in their face!